Hello po, at tayo po, magsisimula na sa pagkaraan po ng 5 minuto. Sana po natin habang po ay ah, tayo po ay umawi, ang gamitin po Bro, natin ang daan pati nag-e-echo sounds mo. Nag-e-echo. pero sa akin nag-e-echo. Hello brother Jan, ito po yung sound sa likod. Kailangan kong magdaan doon sa krus, ito lang ang daan. Hindi papasok pinto ng langit, kung daan ng Diyos ay iwan. Hanggang tungo sa krus, sa langit matatapos. Anong tamis na aking makalos, ang tahanan ko lubos. Dapat kong lakaran daan na duguan, na kay Kristong dinanan. Kung umakyat man sa kaitasan, kaluway tungo sa langit. Hanggang tungo sa krus, sa langit matatapos. Anong tamis na aking makalos, ang tahanan kong lubos. Kaya nilisan ang daan ng mundo, hindi nalakad nito. Pagkat ako'y inagabayanan ni Jesus sa kalangitan. Ang daang tungo sa krus, sa langit matatapos. Anong tamis na aking makalos, ang tahanan kong lubos. Okay po, mawit po ulit ang puri yung ngayon na bro nag-e-echo yung sound sa akin. Wala. At tatatipan doon sa krus na palit po natin. Krus. Hanggang
ng dugo niyang mahal, at sa kanya ihahandog ang buong kong buhay. Sa krus, liwanag ay lang, at ang higit kong puso'y naisang. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Okay po, magandang gabi po uli sa lahat. Tayo po ay magsisimula na po sa ating Bible study online. Ihanda na po natin ang ating mga Bible, kung meron po tayo dyan sa bahay, maging ang ating mga kwaderno para jot down po tayo ng mga verses na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, magsimula muna po tayo sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan po sa lahat. Muli po, kami ay nagpupuri sa iyo, Ama, at muli po ang pasalamat namin sa pagkakataong ito na muling pinagbuklod mo kami sa pamamagitan po ng internet upang patuloy na kami ay makapakinig po ng iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob. At sa kapatid po na iyong igagamitin sa paghahayag po ng iyong mga salita, patuloy po na ipagkaloob nyo sa kanya ang inyong karunungan upang maibahagi niya sa amin ang iyong mga salita. At sa mga kapatid po na wala pa po sa connection na ito, bigyan niyo po sila ng pagkakataon na maka-join pa rin po. At patuloy po na hiniling din namin na bigyan niyo kami ng magandang internet connection hanggang sa matapos po namin ang gawain ito. Patuloy, Ama, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi. Tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pag-aaral. Salamat, Brother Jim, sa pangunguna sa ating online Bible study. At ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong pag-aaral. At isa po sa mga famous na parable ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong pag-aaralan, yung parable of the talent. Ito po ay makikita natin sa chapter 25 ng Book of Matthew, simula verse 14 hanggang sa verse 30. Ang parabola po na ito ng ating Panginoon ay isa sa mga nagiging sikreto rin ng mga lumalagong iglesia. Ang mga katotohanan na nakapaloob sa parabola na ito ay isa sa mga nagiging sikreto ng isang malagong iglesia. Kaya mahalaga rin na ito po, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ito po ay ating mapag-aralan. Although meron po tayong 4 na bahagi bilang pag-outline sa mga nag-outline po. Una, gusto kong makita natin yung simula dito sa verse 14 hanggang verse 15. Ito yung panimula kung saan ay
nakabuod yung konteksto ng buong parabola. At yan ay ating tatalakayin. Pangalawa, makikita natin yung ibinibigay na oportunidad bilang mga katiwala ng Panginoon. Yun yung ikalawa na titignan natin, yung oportunidad. Pangatlo, titignan din natin yung pagsusulit o yung accountability o yung pagsusulit at mga gantimpala. At kahuli-hulihan, tatalakayin din natin yung mga konsekwensya noong pagiging hindi mabuting katiwala. Siguro hindi ko na po babasahin dahil napaka dami rin verses. Siguro habang ito ay tinatalakay natin, ay magpo-post at kung meron po tayong Bible sa bahay, ay maaari tayo makasunod. Although ang gagamitin ko po ay yung diglot. Sapagkat nung binasa ko po sa mababaw na salin, may mga mahalagang salita na hindi po natin makikita sa bahagi ng mabuting balita. Kaya mas pinili po natin na gamitin yung King James Version. Pero bago po yan, tayo ay manalangin pong muli. Ama, salamat po sa gabing ito. Itinuturing po naming isang biyaya ang kami po ay makapagpatuloy sa mga gawaing iglesia, bagamat physically kami po ay magkakalayo. Amin pong hinihingi ang iyong patuloy na pangunguna sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin, ganun din ang bawat tahanan. At nawa po ay tunay na masilayan namin mula sa liwanag ng iyong mga salita ang mga katotohanan na makakatulong sa amin bilang isang iglesia upang patuloy kami po ay lumago sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang oras na ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan. At ang lahat po ng ito ay aming pong samotiling na may lakip, na taus-puso, na pasasalamat at pagpananalig sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Katulad ng aking nabanggit, ito ay isa sa mga napakahalaga na parable ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat kung titingnan natin ang konteksto simula sa 24, ay sinasabi ng ating Panginoon ang kanyang pag-akyat sa langit at sinasabi niya ang mga bagay na mangyayari at ganoon din naman ay pinapaiwatig niya yung kanyang muling pagbabalik. Kaya maganda na tignan natin yung mga ilang katotohanan, lalo na dito sa ating introduction, yung pinaka-konteksto nitong ating pag-aaral. Ayon dito sa talatang 14, sabi ng ating Panginoon sa kanyang parabola, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Una, gusto ko pong makita natin na ang tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang parabola ay walang iba kundi ang kanya pong sarili. At tinutukoy niya rin po yung maaring mangyari sa kanyang pag-alis. Kaya yung pong sinabi rito, for the kingdom of heaven is a man traveling into a far country. At ang maliwanag po na inahalimbawa ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pag-alis, ang kanyang pag-akyat sa langit. At ito ay nagkaroon ng katuparan, mababasa natin po yan, pagkatapos na siya ay
mamatay at muling mabuhay doon sa aklat ng mga gawa, maliwanag na siya po ay umakyat sa langit. At madalas din po na itinuturo ng Panginoon ang kanyang muling pagparito. Although may dalawang advent, yung second coming. Number 1, yung rapture, yung meeting in the air. And number 2, yung isa, yung bababa siya, aapak ang kanyang mga paa muli dito sa lupa. At gusto ko rin pong makita natin na yung Kingdom of Heaven sa English, for the Kingdom of Heaven is a man traveling into a far country. Ito po ay walang iba kundi ang kanyang iglesia. Kung titingnan natin, ginamit din dito yung sa Tagalog, sabi niya, dito sa verse 14, sabi niya, sapagkat tulad sa isang tao, at yun ang ating Panginoong Hesus, na nang paroon sa ibang lupain, yun yung pag-akyat po niya sa langit, ay tinawag ang kanyang mga sariling alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang pag-aari. And delivered unto them his goods. At ito pong pag-aari niya, alam po natin na ito ay walang iba kundi ang iglesia. Kaya ito pong the parable of the talents ay paghahalin tulad sa kanyang iglesia. Sa kanyang pag-aari. Sapagkat maliwanag sa unang Korinto, kung babasahin po natin talatang 6, versikulo 20, ang iglesia ay kanyang binili. Dito sa unang Korinto, akin pong gusto ko muna po kasing ma-establish natin na ang parable po na ito, inihahalin tulad niya ang kanyang kaharian. At ang kanyang kaharian ay walang iba kundi ang kanyang iglesia na kanyang pag-aari. Ayon dito sa talatang 20, ang sabi po rito, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. For you are bought with a price. Yung kayo, walang iba kundi ang church, ang mga believer, sapagkat naniniwala po tayo na ang church, although ito ay mayroon dalawa ding types o anyo, yung universal and yung local, maliwanag na ang church ay hindi gusali, kundi ang iglesia ay ang mga tao na sumampalataya. Sila ay binili, purchase. At maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pedro na ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang dugo na tumigis sa kanyang katawan, ang siyang kanyang pinambili, pinambayad, pinantubos sa bawat isa po sa atin. Kaya mahalaga na makita natin na ang parabola na ito ay nakapatungkol sa atin, nakapatungkol sa mga mananampalataya bilang isang lokal na iglesia o bilang isang iglesia. Sapagkat ito ang pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesukristo. At maliwanag din dito na bago siya umalis, ay tinipon niya, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin. Mahalaga rin na makita natin kung sino ang tinutukoy na kanyang mga alipin. Ito'y walang iba kundi ang kanyang mga alagad. At ito rin ay tumutukoy sa lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo yung iglesia, tayo yung kanyang binili,
tayo rin yung kanyang alipin. At napakaganda na makita natin ang katotohanan na yan, na ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang iglesia sa kanyang mga alipin. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang church na kanyang itinatag, itinayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay ipinagkatiwala niya sa mga mananampalataya. Kaya ito yung isang napakagandang makita, mga katotohanan na nakapaloob dito sa parabola po na ito. Sapagkat ang mga alipin, ang mga servant, ay hindi lamang tumutukoy sa mga alagad, kundi ito'y tumutukoy sa lahat po ng mga tunay na sumampalataya. At ng kanya itong tinawag, kaya po alam nyo yung calling sa believer, dalawa. Una, tinawag tayo para sa kaligtasan, at yun yung ebanghelyo ayon sa sulat ni Pablo sa Tesalonica, tinawag tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Yung second na pagtawag niya, tinawag niya tayo para sa paglilingkod. Yun yung pinagkatiwala niya sa atin, yung kanyang gawain dito sa lupa. Bagamat siya nandoon sa langit, tayo na naririto, tayo yung pinagkatiwalaan niya ng kanyang gawain. At ang napakaganda, hindi lang basta ipinagkatiwala. Ang sabi rito, for the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Bago siya umalis, mayroong bagay na ipinangako at ipinagkatiwala sa kanya, sa kanyang mga alagad. At ginamit po yung word na talent ayon dito sa verse 15. Ano naman po yung talent? Alaga rin na makita natin yung talent. Ang talent po according sa yung expository dictionary po sa New Testament ni Vines. Ang talent po ay parang tinitimbang, no? Talento, maaring ito'y ginto o silver. Pero ayon po sa Vines Dictionary, yung expository dictionary ni Vines, ito po ay tumutukoy, yung equivalent noong talents is 6,000 denarii. Although denarius yung binabayad sa mga tao. At alam nyo po, kung babasahin natin yung Matthew, atras lang po tayo, yung Matthew chapter 20, dito sa verse 2, ang isang denaryo ay isang araw na sahod ng manggagawa nung panahon na yon. Sabi at nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. Imagine that. Ang sweldo ng isang tao sa panahon na yon, sa isang araw ay isang denaryo. Samantalang yung talento na binabanggit dito na ibinigay ng ipagkatiwala ng Panginoon ang kanyang iglesia, ay nagbigay siya ng talento, at ang bawat talento ito ay nagkakahalaga ng
6,000 denaryo. Kaya kung tutuusin natin, kung ang trabaho ay 1 denaryo sa isang araw, mahigit na 16 o kulang-kulang 16 na taon na kanila po itong salary. Ano po ang ipinapakita po dito? Napakasagana po ng biyayang kaloob ng Panginoon para po mapalago ang kanyang iglesia. Although, minsan po sa iba, akala nila ito po ay tumutukoy sa pananalapi lamang. Although ito ay maganda na makita natin ito ay isang halaga. Pero alam niyo po, sa mga unang tao noong panahon na yon, yung talento, lalo na sa panahon noong Middle Ages, yung talento ay tumutukoy ito sa strength, skills, abilities na ibinigay ng Diyos. At sa ating mga mananampalataya, naniniwala tayo na ang kayamanang ito na ibinigay ng Panginoon ay walang iba kundi ang mga spiritual na kaloob ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Kaya ganun kayaman. The richness noong talento ay mula sa isa sa mga persona ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu na magagamit natin sa paglilingkod upang ang kanyang iglesia dito sa lupa ay lumago. Ang bawat believer ay mayroong taglay na talento o tinatawag na spiritual gifts. Maliwanag yan sa sulat ni Pablo sa Efeso, Kapitulo 4, na ang bawat tunay na mananampalataya ay binigyan ng kaloob na espiritual na siyang kayamanan, kapangyarihan na tinataglay ng isang bawat Kristiyano. Sabi po sa Efeso Kapitulo 4, talatang 7. Sabi niya, datapwat ang bawat isa sa atin, tinutukoy po niya yung believer, lahat ng mga mananampalataya sa isang iglesia, yung mga tunay na sumampalataya, sabi rito, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Hindi pantay-pantay nga lamang. Katulad po dito, mababasa natin, kung babalikan natin yung talatang 25, chapter 25, maliwanag na hindi po pantay-pantay ang binigay na kaloob. Ang sabi po sa talatang 15, ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Hindi ibig sabihin dito na ang binigyan ng 1, ang binigyan ng 2 ay mababang uri o ang 5 ay mataas na uri. Hindi po. Ito ay ayon sa sukat din ng ating pananampalataya sa Panginoon. Mas alam niya kung ano po yung bagay na ipagkakaloob niya sa atin. Kung titingnan natin dito sa ating pag-aaral, pagkatapos na pagkatiwalaan ng kanyang mga alagad, sila ay kanyang dinelegate
Ayon sa 16 to 18, ang sabi rito, ito yung opportunity nila. Agdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 talento. Sa gayon tunding paraan, ang tumanggap ng 2 at tumanggap ng 5 talento ay nakinabang pang ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at tumukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ito yung, bagamat kung papansinin natin, lahat ito, 5, 2, 1, all of them, every believer, meron siyang opportunity to serve the Lord, to serve God for the benefits of the church, for the expansion, for the growth ng church. Ang bawat isa, 5 man yan, 2 man o 1. Ang makikita natin, sila ay pare-parehas na mayroong mga pagkakataon. At alam natin na ang lahat ng paglilingkod, mga gifts, mga spiritual gifts, ayon din doon sa Efeso 4, kung titingnan natin, balikan natin, bawat isa sa atin, ayon sa kaloob ng Panginoon, binigyan niya tayo ng opportunity to serve para saan? Ano yung purpose ng mga gifts? Dito sa Ephesians 4, maliwanag na ang gifts ay para sa ikatitibay at ikalalago ng church. Sabi sa verse 11 ng chapter 4, although iba-iba yung mga gifts at pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Alam natin na ang katawan ni Kristo ay walang iba kundi ang church. Kaya ang paglago ang nakasalalay sa mga spiritual gifts na ibinigay ng Panginoon. Hindi sa ating sariling kalakasan, sa ating sariling karunungan, sa ating sariling pamamaraan, kundi ito'y sa kaloob. At kung gagamitin natin ang mga kaloob na ito ayon sa disenyo ng Panginoon, sapagkat ang mga kaloob ay iba-iba. Tulad ng isang katawan, inilintulad din tayo dito sa Roma, Kapitulo 12, ang sabi sa verse 6, verse 4, 12, chapter 12, Roma chapter 12, verse 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Iba-iba. Ano itong mga gawain po na ito? Sabi niya, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na nasama-sama sa isa't isa. Magkakaiba tayo pero nagkakaisa tayo. Yun ang sikreto ng isang iglesia. Nagpa-function tayo lahat as a one body. Iba-iba yung mga spiritual gifts natin. Iba-iba yung mga talento, mga kayamanan ng Espiritu Santo na ipinagkatiwala sa atin. Sabi niya, verse 6, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Ang Diyos ang siyang nag-design. Ang Panginoon ang siyang nag-design, nagdisenyo ng kaloob na ito para sa iyo.
Kaya hindi ka pwedeng mamili ng spiritual gifts mo. Ang Panginoon ang siyang naglagay sa iyo diyan. Ang kailangan lang ay i-discover mo yung spiritual gifts mo. Kasi ang nakakalungkot, yung iba, pinipilit nilang ilagay ang kanilang sarili sa isang bagay na hindi doon ang disenyo ng Panginoon para sa kanila. Kaya nagmamalfunction yung katawan. Ang sabi rito, at yamang mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo. Yung panghuhula dito, hindi yung panghuhula tulad ni Madam Aurin. Ginamit sa English dito, having the gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy. Yung prophecy. Alam natin na ang prophecy, although sa New Testament, yung word na prophecy, ito yung nagkakaroon tayo ng insight, nalalaman natin yung mga future events. Ang sabi niya rito, at yamang may mga kaloob na kakaiba ayon sa biyaya binigay sa atin, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, paglilingkod, maaaring ito'y pisikal, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo o yung pagtuturo. Alam nyo, iba yung nagtuturo sa nagmemensahe. Yung nagmemensahe, minsan, ang ibig sabihin, stabbing. Yung nagtuturo, pedagogy, meaning unknown to known. Yung hindi mo alam, ay magaang na naipapaalam sa atin. Yun yung mga teacher, may gift sa pagtuturo. At sa kanyang pagtuturo, ang sabi roon, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Actually, mayroong gift of giving na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Mayroong different spiritual gifts. At maliwanag na ang talent, hindi lamang siya financially. Hindi lang siya tumatukoy doon, kundi ito ay tumutukoy yung kayamanan ng talentong ito na ating pinag-aaralan na 6,000 dinaris, napakalaking halaga, halos 16 years na sweldo ng mga tao during that time. Ipinapakita nito ang kayamanan, the richness of the indwelling of the Holy Spirit. At sa pananaan ng Espiritu Santo, ay binibigyan niya tayo ng kakayahan. Yun yung spiritual gifts. Opportunity to serve God, to serve the Lord, or the growth ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. Pero kung minsan, tignan natin yung verse 18. Yung verse 18, makikita natin yung tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Kaya kung titingnan natin, tinago niya yan because of out of fear. Minsan yung nangyayari, kaya hindi tayo nagiging mabuting katiwala, hindi tayo nagagamit ng Panginoon kasi natatakot tayo. Natatakot tayo na iwanan natin yung comfort zone natin. Natatakot tayo na baka hindi natin kaya.
Natatakot tayo, marami tayong phobia, yung fear, phobia. Parang si Moses nung una siyang tawagin ng Panginoon. Sabi niya, hindi po ako pwede. Utal ako, hindi ako makapagsalita. Nakalimutan niya na ang Diyos na tumatawag sa kanya for the second time sa kanyang pangunguna sa bayang Israel ay Diyos na makapangyarihan na nakapagbibigay ng sagana. Kaya dito sa verse 19 to 23, ito na yung pagsusulit at gantimpala. Kung papansinin natin, simula dito sa 19 to 23, sabi niya, pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Parang magkakaroon na sila ng inventaryo, magkakaroon na sila ng pagsusulit, magkakaroon na sila kung ito ba ay kumita o anong nangyari. Sabi rito, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento. At sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka ng kakaunting bagay, pamamahalaan kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kung titignan po natin sa bagay na ito na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay para isettle yung account. Makikita natin yung kanyang commendation, yung kanyang pagbibigay ng papuri, no? Yung commendation, yung parang natutuwa ang Panginoon, maligaya ang Panginoon. Pero 2 bagay ang makikita na po natin dito. Yung may 5 na nagkaroon pa ng 5, yung 2 na nagkaroon pa ng 2, kung titingnan natin, naging 10, 4, pero same yung commendation. Kasi alam niyo po, ang tinuturo dito ng Panginoon, ang naisituro dito ng Panginoon, kapag ka malaki ang tinanggap mo na kaloob, ay malaki rin ang expectation ng Panginoon. Yung mga talento natin, kaya yung skilled natin, yung mga ginagawa natin, kapag ka meron tayong mga paglilingkod, malaki ang, halimbawa, marami o 5 talento, mas malaki yung expectation ng Panginoon. Kaya ito ay ipinapakita ng Panginoon kung gaano tayo katapat sa ating pong mga buhay. Sapagkat ang tumutukoy dito yung talent, not only yung mga skills, ito yung life natin, yung quality of life natin. Ito yung ating paglilingkod. Ito yung ating mga ginagawa. Ito ba ay tayo ba ay nagiging tapat sa ating mga paglilingkod? At yung iba ay tinutukoy ito na yung 3 T. Talents,
ah, treasure, ano pa kasi yung isang T? Ah, anyway, yun yung expectation ng Panginoon. The more na malaki yung ipinagkaloob, ibinigay ng Panginoon, mas malaki yung expectation niya. Pero ang nakakalungkot, siguro tingnan natin yung sinabi ng Panginoon dito sa Lucas, Kapitulo 12, talatang 48. Lucas chapter 12, verse 48. Sabi po rito, chapter 12, verse 48. Datapwat ang hindi nakaaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. It is God's principles about being stewards. Tayo ay mga katiwala lang. Actually, ito yung pinakamensahe ng parabola ng ating Panginoon na tayo ay mga katiwala lamang sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Ang buhay natin, ang lahat, ang oras natin, yung talent, time, treasure. Lahat yan ay galing sa Panginoon, mga biyaya. Yung mga spiritual gifts natin, yan ay ibibigay sulit natin sa pagdating ng Panginoon. Kaya sinabi ni Pablo yan dito, pagka-rapture, pagdating sa 2 Corinthians, sabi niya, chapter 5, verse 10, pagdating ng Panginoon, magbibigay sulit po tayo sa Panginoon. 2 Corinthians 5:10, sabi niya, sapagkat tayong lahat, yung we must all, lahat po ng believer na ito, pag na-rapture na, dadali na tayo lahat sa langit. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ito yung judgment seat of Christ. Ito hindi yung hahatulan tayo sa ating mga kasalanan. Ahatulan tayo sa ating mga ginawa, sa ating paglilingkod. For we must all appear, means naked, yung salitang appear. Kaya wala tayong maitatago. Hindi natin pwedeng madaya ang Panginoon. Alam niya yung motibo natin, alam niya yung mga pagpapagal natin, alam niya yung mga paglilingkod natin, alam niya yung mga ginagawa natin, alam niya yung mga pagkakaloob natin sa kanyang gawain. Alam niya lahat yan. At ang lahat ng yan ay bibigyan ng gantimpala sa panahon na tayo haharap sa kanya. Sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. Kasi merong isang katiwala dito sa pinag-aaralan natin na hindi niya ginamit. Sayang yung isa. Kahit isa lang, maliligaya ang Panginoon. Kamukha nung may 2, may 5. Basta yung isa na yon ay ginamit niya yung para sa ikasusulong ng iglesia ng Panginoon, ay nalulugod ang Panginoon. Pero nakita natin, hindi niya ginamit. Kaya alam niyo yung reward, kung mapapansin natin dito yung reward, noong faithful, mas sabi niya rito, tingnan natin yung reward niya. Sabi niya,
Sinabi sa kanya ng Panginoon, verse 21, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin yun, yung commendation ng Panginoon. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Kumbaga, as a stewards, pagka tayo ay faithful, mas lalo niya tayong pamamahalaan pa ng marami. No? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng ibigay pa sa atin ng Panginoon para maipaglingkod sa Kanya, para mapatuloy na maluwalhati natin siya bilang mga niligtas niya. Kung ano man yun na mga ibibigay pa niya, ang Panginoon alam niya yon. Ipagkakatiwala pa sa atin ang maraming mga bagay. Kaya mahalaga dito sa parabola rin na ito, yung binigyan ng 5, 2, 1, ang mahalaga mag-focus tayo, wag doon sa quantity noong gifts o noong talents. Mag-focus tayo sa faithfulness. Kahit na ito ay sapagkat walang maliit, walang malaki, walang marami, walang konti. Ang pagka tayo ay naging tapat sa Panginoon, kinukomment tayo ng Panginoon at dinadagdagan pa niya ang mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin sapagkat alam niya na ito ay makakatulong para sa ikalalago ng kanyang iglesia. Saka uli-ulian dito sa 24 hanggang verse 30, makikita natin yung consequence noong unfaithfulness. Ang sabi rito sa chapter 24, at lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, yun yung reason niya. At ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Una, gusto ko makita natin yung maling pananaw ng lalaking ito. Una, yung pagkakilala niya sa Panginoon. Mali yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Lack of knowledge o yung pagkilala sa Panginoon. Kaya tumutukoy din ito sa paglago nating Kristiyano. Kaya isa sa mga sinulat ni Pedro yung sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. And there is no other way para makilala natin ang Panginoon sa ating buhay kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay Christ-centered. Mali yung perspective niya, mali yung pananaw niya, mali yung pagkakilala niya sa Panginoon. Ginamit niya rito yung ang Panginoon ay mabagsik. Ikaw ay taong mapagmatigas, sabi niya. Hindi malinaw yung pananaw niya sa Panginoong Diyos. Hindi malinaw yung pagkakilala niya sa Panginoong Diyos. Kaya kung minsan hindi tayo makapaglingkod, o yung paglilingkod natin, minsan para tayong lilitaw lulubog, para tayong palitaw.
lack of commitment is a sign of lack of knowledge about God. At yun ay isa sa mga dahilan nitong lalaking ito. Sayang kung saan ang ginamit niya yung nag-iisa na buhay niya na yon para sa Panginoon. Eh, malulugod din ang Panginoon. Tulad noong binigyan ng 5, binigyan ng 2. Pare-parehas lang, iba-iba lang yung sukat ng kaloob. At tignan natin yung sabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, verse 26, datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Ito yung verdict. Ito yung imbis na commendation ay verdict o hatol ang binigay ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko'y nasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Kaya yung penalty niya, ang sabi rito, tinanggal pa kung ano yung meron siya. Sabi rito, alisin ninyo, verse 28, alisin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Ito yung nakakalungkot. Yung talento na hindi niya ginamit ay tinanggal pa sa kanya. At ibinigay doon sa naging tapat, doon sa mayroong marami. At yung kauli-ulian nito, makikita natin, yung hindi naging kapaki-pakinabang, sabi rito, cast into outer darkness. Kung minsan, yung hindi talaga naglilingkod, kung minsan, sila ay hindi patunay na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya, kung pagka hindi natin ginagamit, wala tayong ibinibigay sa Panginoon. Hindi natin na ibibigay yung time, talent, treasure natin. Sometimes it is a sign ng palataya. Kaya dito sa ating pag-aaral, mahalaga po na masuri din natin ang ating sarili. Tignan natin, discover natin yung mga talento o yung mga bagay na kaloob ng Diyos sa atin. Maaring kung ano man ang mga bagay na yan ay sapagkat ang layunin ng Panginoon ay para sa ikasusulong at ikauunlad ng kanyang kaharian at ang kanyang kaharian ay walang iba kundi ang kanyang iglesia. At makikita natin na ang Panginoon ay mabuti. At nakikita niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya bilang pagwawakas, nais ko na i-summarize yung ating mga pag-aaral. Una, nakita natin na hindi tayo yung may-ari, tayo ay mga katiwala lamang. At mahalaga na maging tapat tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Gamitin ito para sa ikalalago ng kanyang iglesia, para sa mga pangangailangan ng kanyang iglesia. Sapagkat napakasagana ng kaloob ng Diyos sa atin. Although minsan iba-iba yung sukat, pero kung ito ay magiging tapat, gaano man ito ay nakalulugod sa Panginoon. At nais ko rin makita natin na masuri
kung tayo ba ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. Baka kasi tulad tayo ng isang tao na totally hindi niya kilala ang Diyos, hindi niya palubos kilala ang Panginoon. Although siya ibinigyan ng pagkakataon ng kanyang buhay, pero ito ay ah, hindi niya ginamit sa Diyos. Sometimes it is a sign na hindi pa siya sumampalataya. Kaya ang sabi rito, ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Sometimes po, yung paglilingkod natin sa iba't ibang kaparaanan sa Panginoon, yan ay nagbibigay lalo ng katatagan, katiyakan sa ating kaligtasan. Kaya kung masuri natin ang ating mga buhay na baka aten-aten lang tayo pero hindi tayo lubos na naglilingkod sa Panginoon, hindi natin ibinibigay ang ating oras, hindi natin ibinibigay yung time, talent, yung treasure natin, baka yan ay sinyalis po na hindi pa tayo tunay na sumampalataya, hindi pa po huli. Kilalanin natin ang Panginoon natin bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sapagkat siya ay namatay doon sa krus, ang ating Panginoon, inilibing at muling nabuhay upang tayo po ay bigyan ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos na siya ay mamatay, sa ika-4 na pong araw, siya ay umakyat sa langit. Yun yung paglalakbay niya. Subalit, iniwan niya ang maraming mga biyaya sa atin para gamitin sa paglilingkod at para sa ikalalago ng kanyang gawain dito sa lupa. At yan ay ibibigay sulit natin sa Panginoon pagdating po ng Panginoon sa rapture. Ang mahalaga ron, kasama ka, tigit sa lahat, may gantimpala. Minsan ang mga gantimpalang ito ay dito pa lang sa lupa ay nararanasan na natin. Kaya nawa ang ating pong pag-aaral ay makita natin na every believer mayroong gifts, every believer is accountable sa Panginoon. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po. Hindi mo lamang po kami iniligtas, hindi mo lamang pinatawad, inugasan ang aming mga kasalanan, kundi bagkus habang kami po ay narito sa lupa, ay binigyan mo po kami ng pagkakataon upang ikaw po ay aming paglingkuran. Salamat po sapagkat ginagamit mo po kami. Nais mo kaming gamitin para sa ikalalago ng iyong gawain, ng iyong kaharian, ang iyong iglesia dito sa lupa. Nawa, habang hinihintay po namin ang iyong pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo, ay maging tapat po kami sa lahat po ng mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Naway masumpungan mo ang bawat isa po sa amin na naglilingkod at nagiging mabuting katiwala, nagiging tapat na katiwala sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang mga kapatiran, pagpalain mo po ang Valenzuela Christian Church. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. At ngayon ay babalik ko muna po sa ating MC para po sa ating mga question and answer po. Okay po, magandang gabi po muli. Baka po meron po kayong mga katanungan regarding po sa ating napag-aralan. Open nyo lang po ang inyong mikropono para po maibahagi nyo ang katanungan sa ating pagtitipong ito. Meron po ba tayong mga katanungan regarding po sa ating pag-aaral? Okay po.
kung wala na po tayong katanungan, siguro naman po ay naunawaan natin ang ating mga napag-aralan at ito po ay ating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon po, bago po tayo magwakas tayo po ay magwakas sa isang panalangin, hilingin po natin andiyan po ba si Brother EJ? Hello po. Ay, Sige po. bro, Opo. pwede ba pangunahan mo kami sa closing prayer natin? Opo, opo. Good study. Thank you. Sige po. Tayo po yung manalangin. Ama, dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat at kami po ay nakapakinig ng iyong mga salita. Bagaman hindi po kami magkakasama sa araw na ito sa pamamagitan ng bagong technology internet, pinahintilutan niyo po na makapakinig po kami ng bagong mga nalalaman tungkol sa iyong kadakilaan na Panginoon, kayo po ang aming tagapagligtas at gabayan niyo po ang bawat isa. Ganun din po Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na wala po sa gabing ito at anuman pong bagay na kanilang ginagawa ay kayo na po ang humaplo sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin Panginoon sa matamis sa pangalan niyo ng anak na si Kristo Jesus. Amen. Okay po, putulin na po natin ang ating Bible study. Dumako naman po tayo sa ating prayer meeting at sa mga usapin regarding po